Recognize Senator Dante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Sa DOE lang po. Mr. Chair, siya ngayon po ang presyo ng diesel is 120.95 average po. From 55 pesos pre-crisis level. Ibig sabihin tumaas po ng 120%. Bakit po kaya? Mr. Chair, the increase is basically because we are an importing country. We don't have any refinery. We don't have indigenous resources. Or very, very minute lang. And if Mr. Chair, if you allow me, our fuel, our pump price, more or less, ang fuel cost niyan is about more than half, mga 50+%. Tapos meron kang logistics, ang margin ng companies, pero our tax is about 25%, Mr. Chair. Hindi, alam po natin yun, ma'am. Ang tinatanong ko, bakit po 120% ang itinaas? Ano po ang explanation? Mr. Chair, the upward push is because of the cost, the price of fuel, Mr. Chair, and because there's a increase in price of fuel, and then there's uncertainty in the infrastructure of the oil industry internationally. Yung logistics tumaas, tapos yung insurance tumaas na rin kasi natatakot na rin silang magpagamit ng vessel nila or crossing that traversing, no? So tumaas lahat. That's a component, all the logistics, insurance, mga lahat po, Mr. Chair. The government initiate an inquiry, for example, from the players, oil players, kung yung 120% is reasonable? Mr. Chair, we have talked to the oil companies and we constantly monitor their prices and also the international prices and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga and it within range naman yung increase ng pump prices natin, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Mr. Chair, how it is it's a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes, sir. It is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi po, ang alam ko, ang pinakamalaking refineries sa buong mundo, yung Rotterdam refineries. At meron po yan mga tangke na nakabalagbag sa Singapore. Marami po yan. Pati Petronas po, the second largest in the world. May mga tangke po siya sa Singapore. Nag-check po kasi ako, Mr. Chair. Halimbawa po, yung sa Rotterdam Refinery, kung halimbawa FOB price po, $570 per metric ton. Ang isang metric ton po is 1,180 liters. So kinuwento ko po yon, kasama na po yung itinatawag silang MAPS, yung means of Platts Singapore, which is $1.71. Yung 15 po, ito yung transport, ano? I-multiply natin ng 60 pesos, ito po yung peso to $1 at dinivide ko ng 1,180 para po makuha natin yung landed cost. Alam po niyo, it's only $29 at 29 pesos 83 centavos. Kapag sinama po natin, kahit hindi natin alisin ang excise, VAT,
may importation, distribution, storage, broker fees, SGS survey, 2% CME, ito po yung coconut methyl, at saka VAT differential, which is actually 15 pesos and 51 cents. 45 pesos lang po yun eh. So, ang sinasabi ko po, Mr. Chair, bakit hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan. Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. O hindi po dadaan yun ng Strait of Hormuz. Mr. Chair, yun po yung ginagawa ng PNOC. We are actually directly contacting possible suppliers in the US, South America, and North America. Lahat po, in-explore naman yan eh. But on average talaga na, ang gusto namin mag-diversify para hindi lang galing dito sa Middle East yung source natin, ano. Pero ang isang issue din na why there's a limitation on the US source or on the other side, medyo 30-45 days kasi yung delivery. So may mga logistical pa. But based on what are the offers to us, kasi fina-farm out yun yung offer ng PNOC, ang mga presyo, Mr. Chair, aabot ng mga $200 per barrel eh. Madabag sinasabi ko po, ay yung mga tangke na nandun sa Singapore. Dalawang malalaking refinery sa mundo, Rotterdam Refinery at saka yung Petronas ng Malaysia. Pareho po silang may tangke. Kapag ka po ang pinag-usapan natin, yung Petronas Malaysia Refinery, yun po CIF, hindi POB. Kaya $640 per metric ton. Alam po niyo yung kwenta ko ron, 32 pesos and 63 centavos. Isama natin po yung additional cost. Huwag na po nating ialisin ang excise, VAT, and so on and so forth. 15.51, ang magiging presyo, mahal lang ng konti, 48 pesos per liter. Bakit po sinasabi natin, kinakausap natin ang Amerika o sa Caribbean, kung ano man yung gusto nyo kausapin, South Korea, or ang sinasabi ko po, nasa Singapore po yung mga tangke. Pwede po nating i-dispatch ang diesel natin, diesel tank transaction lang po pinag-uusapan natin eh. Nakapagtanong po ako sa kaibigan sa mga industry sa Singapore, kaya ko po nakakuha itong ganitong mga data, kaya po tinatanong ko sa inyo, paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Yun po yung tinatanong ko. Nag-react po lahat ang ating mga sektor, agriculture, transport, lahat na po. Kaya nga po yung 230 billion na sinasabi ng ng DBM, na gano'n na eh. Ang tinatanong ko lang po, bakit po tayo napunta sa 120% kagad? Bakit naging 110, 120 pesos ang average po ng liter ng diesel? At yung po namang gasolina, 62%. Bakit hindi po natin tinanong man lang, bakit po nagkaganon? Akala ko po ba, tinitingnan natin, ano po ba yung explanation dito? Mr. Chair, ang presyo talaga ng international nag-increase eh. And we will check the vessels na mini-mention ni Senator Marcoleta. But based on sa mga information na nakuha namin sa mga nag-o-offer sa PNOC and also from our oil companies, may malaking increase talaga both on diesel and gasoline at 101%. Tama ba to? Ang increase niya for the past 3 weeks, 101% and 182% for diesel. But we'll check for the other sources, Mr. Chair, kung baka iba yung arrangements nila, Mr. Chair. Sir, hindi ko po alam kung saan nila kinukuha yung gasolina. Baka ang pinag-uusapan po natin, ang gagaling ba lahat sa Persian Gulf? Hindi po yun ang usapan eh. Kahit na isara po yung Strait of Hormuz, ang pinag-uusapan is Persian Gulf. Sabi nga nila 20% ang apektado. Paano po yung Suez Canal? Bukas naman po yun. Pero wag na po natin pag-usapan yun. Ang sinasabi ko po ay yung mga tangke na nakapondo sa Singapore. Napakarami po niyan.
Petronas Refinery at saka yung pong Rotterdam Refinery. Bakit wala mo pong makapag-explika sa DOE, bakit hindi po tayo doon dumiretso? Mr. Chair, ang Singapore kasi trading yan eh. And then those mga nakalutang lang ng mga barko dyan, yun po yung mga binibenta ng mga traders tsaka yung mga refineries po. So ganun po yung presyo pa rin na offer po sa amin ng mga traders. We've talked to several already international traders na dumadaan ng Singapore. And same pa rin yung presyo na binibigay sa amin. But we'll recheck, Mr. Chair. I am sorry, Mr. Chair, pero yung mga data nasa akin po eh. Kache-check ko lang po kagabi. Sa totoo lang. Kagabi po ay 495 pa nga po eh. Per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15. At saka yung 1.71. Ito nga po yung yung gross margin po eh. 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po eh. Dito po sa Rotterdam Refinery, ang margin is 4 pesos and 64 cents. Pagka sa Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero hindi, nakakapagtaka, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? Ibigay ko po sa inyo yung data na nakuha ko. Nagtanong lang po ako sa mga kaibigan sa industry sa Singapore. Kabisado po nila ito eh. Bibigyan ko po kayo ng isang... ang tinatanong ko po, bakit nagsimula tayo na tinanggap natin kagad 110 pesos to 130 pesos ng upo ngayon ng ang average nga 120 pesos na ang diesel, tinanggap na lang natin ang ganun. What happened? Wala po bang halimbawa, Secretary Balisacan, wala po ba tayong kakilala halimbawa mga industries sa Singapore? Nandun po lahat yung kanilang mga tangke. Pwede po nating makita, kahit kayo po, tanong ninyo kung magkano ngayon. Nahawak ko po yung mga data eh. 29 pesos and 83 cents. Rotterdam Refinery tanks based in Singapore. Petronas, 32 pesos and 63 centavos. May kita pa po eh. Paano po nangyari biglang sumipa ng 110? From 55 pesos, for example, naging 110. Kaya po nagkaroon po tayo ng crisis. Parang imagine po yung crisis. Ang tinatanong ko po sa DOE, meron po bang nagkaroon po ba tayo ng inquiry? Pinatawag po ba natin ang mga oil companies? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, we've been meeting with the oil company several times. Ang presyo, sinusundan yung maps. And then ang the rest, Mr. Chair, umi-increase yung logistics tsaka yung insurance. Pero yung premium po, Mr. Chair, for you to be able to purchase a supply, dati po mga $5 to $10 lang yan. Ngayon po mga $60 na. So umaakyat talaga lahat, Mr. Chair. Ang sinasabi po ninyo, Madam Secretary, Mr. Chair, ay yung pong panganib na dadaan po kayo sa Strait of Hormuz. Ang pupuntahan po natin Singapore, ang layo naman po sa Strait of Hormuz noon eh. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes, Mr. Chair. No, it's not a straight Hormuz na we are just getting products also from Singapore and all Southeast Asian countries, Mr. Chair. Mr. Chair, ang aking gustong i-discuss, at alam ko ito po ang naintindihan naman ng DOE. Ito po dahil sa sinasabi nating may crisis na, tank to vessel procedure na po ang pinag-uusapan natin. Yung ating pong, ang ating vessel, siya na po yung lalapit doon sa tangke sa Singapore. Hindi po ba nyo alam mga procedures? Nasa akin yung procedures, nakuha ko kung paano po natin mapapadali ito eh. Ayun po yung FOB price, $570 per metric tons. Rotterdam Refinery, tanks based in Singapore. Yung Petronas naman po,
640 dahil hindi FOB yun, CIF. Kukwentahin po natin lahat ang mga local add-on, kagaya po na sinasabi ninyo, 15 pesos, 51 centavos lang per liter yun. Kahit idagdag po ninyo yun, sa 55 pesos, may kita pa po eh. Kaya tinatanong ko po, paano po tayo napunta sa 110? Mr. Chair, um, we will recheck the data and we'll if we can get the data from the good senator also. But ang lahat po na orders, halos marami po na orders, gumagaling talaga ng Singapore kasi yun isa sa mga pinakamalaking trading company. But in our computations, talagang ganun po yung presyo. Kasi kahit kunin mo doon, mahihirapan ka rin maghanap ng sarili mong vessel kasi nag-aagawan ngayon. And then the vessel is more expensive now. The premium of the insurance is really, really very expensive. And there's a premium for you to be able to buy, which is from $5 became $60. So lahat po na component nandiyan yan. Hindi po ganun kadali na papadala lang ng vessel because we don't have any vessels actually to send to them because it's very difficult now. Pero Mr. Chair, I'll direct our team that are doing the purchasing and check the Rotterdam supply in Singapore, Mr. Chair. Sir Chair, sino po ba nagsabing napakahirap pumanap ng vessel? Sino po nagsabi sa inyo? Sino ang nag-advise sa inyo? Napakahirap pumanap ng vessel para kumuha ng supply sa mga tangke sa Mr. Chair, marami kasi nagbebenta po sa PNOC na sa atin yung transport and that's the most difficult part that they've been trying to find, Mr. Chair. Yun po bang mga players natin, ganun din ang kanilang sinasabi sa inyo? I'm not talking about the PNOC. Sa atin po yun eh. Yes, Mr. Chair, they were the first ones actually that flagged this, Mr. Chair. Yung ating mga players, sinabi po nila na napakamahal po dun sa Singapore. Did you check? Did you check the FOB price in Singapore as we speak? Yes, Mr. Chair, we have been checking actually Singapore and all the other countries. Di nga po, nasa akin na po eh. FOB and CIF, both Petronas and Rotterdam refineries. Yes, Mr. Chair, we have checked also on that, Mr. Chair. So pareho po tayo ng presyo. No, Mr. Chair. Saan po nyo kinukuha yung presyo ninyo? Ito nga yung sinasabi ko, dapat po nagkaroon ng inquiry man lang. Kung halimbawa, sinabi ng mga players ganito, kaya nga tanong ko po, did we take those as gospel truth? Paano po natin sinek? Mr. Chair, this is based on also on the maps as we have prescribed how the computations will be and also, Mr. Chair, on the experience of PNOC in Secretary, ang maps po is only $1.71. Sinasabi ko na po ito eh. Kanina po yung presentation kanina, yung Dubai plots. Hindi po relevant yun because we are not getting something sa Dubai. Ang sinasabi ko, Singapore lang. I'm trying to direct the conversation to Singapore. Nandun po yung mga tangke ng dalawang refineries. Pwede po ninyong check-in ngayon. Yung sinasabi, kung totoo yung sinasabi ko, hindi. Anyway, Mr. Chair, I don't want to belabor this. Alam ko, makukuha nyo naman. Mamaya, bibigay ko po yung data ko sa inyo para lang matapos tayo. Gusto ko lang po magtanong kay Secretary Kakdak. Secretary, tungkol po sa pinag-usapan natin, I think that was about 10 days ago, nung tumawag sa akin ng Secretary ng Bahrain, was the ambassador at saka yung labat, dahil nagkaroon po yata ng kung hindi, parang miscommunication, nung inyo pong interview sa DCMM yata, nasabi ninyo na ang ibinibigay do sa mga distress na OFWs do sa Bahrain is $200 po ang nasabi ninyo. Ngayon po, medyo nagkagulo po, pumunta sa embassy yung mga na-distress nating o na-displaced nating mga manggagawa, ang binibigay pala is only 20 dinars, katumbas lang ng about $50 to $53. Kaya nagkagulo po, sa akin po tumawag yung ambassador. Hindi ko po alam kung bakit niya nakuha yung number ko. Alas 10 ng gabi sa atin, alas 5 ng hapon sa kanila. Kaya mabuti naman, nakausap po kayo, nasa airport pala kayo noon.
Hindi nyo naman ako binalikan. Ano po bang nangyari doon? Naayos po ba yun? Kasi ang Opo. pagkakaalam ko, tinanggal pa yata yung labat. Nag-report lang, pero siya pa ang tinanggal. Totoo po ba yun? Yes, that same night po, Mr. Senator, nag-Zoom Philcom po kami at doon napaliwanag na una, talagang 20 BD yung binigay nung araw na yon at pangalawa, rinirepaso po yung rates at yun po yung sinasagawa namin ngayon. Babalikan po namin sila, Sen, kasi ang intention namin ay taasan, higitan pa sa 20 BD at yun po ang sinasagawa natin ngayon, babalikan natin sila. In the meantime, nagbukas na po yung ating repatriation effort out of Bahrain. Around 200 po ang naitawid sa causeway at patuloy lang po yung repatriation effort natin Mr. Senator. Yun pong na-recall is yung administrative staff na nasangkot po sa isang viral video kung saan ay naging highly disrespectful po siya sa ilang OFW leaders who were outside the embassy premises. Kaya't sa ngayon po, we are subjecting him to an investigation. He is back home. Senator Hindi po yung labor Marcoleta, attaché, Mr. your time is up, but you can have one or few more questions. Secretary, kasi kaya lang naman sila parang kinabahan dahil papunta lahat ang mga tao doon at yun ang gusto nilang mapigil dahil ang pagkakaalam nila, dahil yung sinabi po nyo sa DCMM yata o DCME, $200 per person at 1,200 na ang nabigyan nyo nung araw na yon. Kaya po, nakiusap sila na sana magkaroon kayo ng clarification. Wala silang matawagan sa opisina nyo, bigla na lang ako po yung natawagan, hindi ko nga alam paano lang ako yung number. Ayos po ba yun? Kasi ang alam nila 20 dinars lang, pero $200 po kasi ang sinabi nyo, kaya nagkagulo po sila. Yun po yung tinatanong nila, at hindi nyo naman ako binalikan kung naayos yun. Kasi parang nangangamba po sila sa araw na yun, baka daw po guluhin sila ng mga distress workers. Sen, pasensya na po, hindi ko kayo nabalikan. But rest assured, right after your call, nagpa-convene po ako ng virtual Filipino community at ako'y humingi ng paumanhin at naipaliwanag ko po na nagkamali po ako nung sinabi kong 1,200 US dollars. Yung $200 para ho doon yun sa umuwi. So yung 200 for instance na tinawid sa causeway, $200 po ang natanggap nun. Pero bagamat ganon, Sen, Mr. Senator, pinag-aaralan ho namin ang figures at ang direksyon po ng aming isasagawa is mas mataas sa 20 BD. Ibig sabihin, babalikan po namin yung mga nabigyan ng 20 BD para dagdag yung anumang level yung nakita naming sapat. At rest assured, Mr. Senator, naayos po natin on the same day in terms of pagpapaliwanag at paghingi ng paumanhin, naayos po natin sa mga Filipino community leaders on the same day na tumawag kayo. Pasensya na po, hindi ko lang na kayo nabalikan. Pero right after your call, I immediately asked the Labat to convene a virtual Filipino community meeting. Mga 8 p.m. Filipino time po yun, nung nagkaroon kami ng virtual Salamat, meeting. Secretary. Isa na lang, boss, kung pwede. Pwede po. Yun po kasing sinabi nyo, Chairman, kanina, yung pagka ganitong namumuo ang krisis, kung talagang ang may krisis, Secretary Yusek Tubimpi, kung talaga nga, dapat talaga yung lahat ng agency merong isang contingency plan, comprehensive. Tama naman po yun. Di ba, Secretary Balisacan, dapat kayo po yung nanguna nun. Kasi kayo naman ang planning talaga eh. Yung centralized approach po, para sa ganun, hindi nangangapa ang bawat isa. Okay lang naman pong mag-report na bawat isang mga ahensya, mga secretaries natin. Pero mas maganda po kung halimbawa, bago sila mag-report, nagkaintindihan na sapagkat meron kayong well-functioning integrated and comprehensive approach. Kasi crisis na po ito eh. Mabuti na nga, kahit papaano nakita natin ang mga department secretaries na adept naman sila under the circumstances. Lalo na po yung aking kaibigan na Rex Gatchalian na medyo tumaba po ngayon.
Hindi ko nga alam bakit tumaba ka naman ng ganyan. Paano ka pa makakapag-asawa pag ganyan? Salamat po. Kapatid niyo po yata siya. Salamat po. Senator Marcoleta. Sir, sa ERC, kung halimbawa, sir, yung system loss, hatiin natin. Halimbawa, sa private distribution utility, hindi ba ang system loss about 6 to 7%? Sa private utilities po, mga nasa 5%. Okay, let's say 5%. So, ang gawin na lang natin na bayarin ng isang household o kalat ng client, hatiin natin 2.5%. Arbitrary lang ito kasi crisis nga eh. Yun, pinakamadali para sa ganun ay mapababa, hindi yung tumaas yung kuryente. Pwede bang i-consider yun? Kasi system loss lang naman ito. Wala namang kasalanan ng ang kliyente rito eh. Household, even commercial and industrial users, talagang system loss. Wala silang kasalanan whatsoever. This is supposed to be treated as risks, business risk ng mga gumagawa ng kuryente at saka yung transmission. So, halimbawa, 5% sa private utilities, 2.5 na lang ang system loss. Pag sa mga electric cooperative, siguro 10% ba, sir? Nagsimula po tayo na ngayon ng 12%, merong ilang mas pababa na. O, Opo, palagay mo, mga nasa 12%. nasa 11%. Opo. So, gawin natin 5.5% na lang yung system loss. Is it something that should be considered? Po pwede po, kung yan naman ang magiging polisiya, ang Kasi yun po yung pinaka-practical, mas madali. Kung halimbawa, kung ano yung system loss ng private, kung 5%, ang babayaran lang 2.5. Kasi system loss yan, wala silang kasalanan dyan eh. Electric cooperatives, kung 11%, 5.5%. So, kalahati kagad. Pangalawa po, Mr. Chair, yung po kasing ARCOA, hindi pa natin talaga na-maximize. Matagal na po yun. Kasabay po ng EPIRA. Ang ARCOA hanggang ngayon po, hindi po nyo nagagawa ng regulasyon. Napakalaki pong matitipid po ng mga households, lalo na po yung mga households, kapag yung ARCOA nagkaroon na po ng talagang definitive na regulation. Pagkatapos, isama po nyo yung kakambal pa niya na remedyo. Ito yung aggregation. Hanggang ngayon po, 24 na taon na yung nakararaan. Hanggang ngayon po, wala pa pong pinapakinabangan doon sa napakaganda po ng batas. So, ito po, nauulit na lang natin, lalong-lalo na pagka dumarating ang ganitong mga krisis. Pinag-uusapan pa paano natin mamimitigate, paano natin matutulungan ang mga households. Matagal na po sana nakatulong eh. Hanggang ngayon, hindi po pa natin na-operationalize ang ARCOA at saka yung aggregation. Tama po? If I may po, with all due respect, nasa advanced stages na po tayo ng implementasyon ng ARCOA. In fact, this June 2026 ay ibinaba na natin ang threshold ng implementasyon ng ARCOA to 100 kilowatt. And that would mean a potential of 12,115 new potential contestable customers entering the retail market. So, nasa advanced stage pa lang po. Ano po? Opo, at meron din na rin po naman tayong retail aggregation program na kung saan kahit hindi aabot ang iyong demand o ang iyong konsumo doon sa natakdang threshold, ay maaari kayong mag-ipon-ipon upang sa ganon ay masuplayan kayo ng iisang res na inyong kukontratahin. O nga po, pero Mr. Chair, ang problema kasi yung regulasyon po hindi pa naging malinaw. Kaya hindi na-maximize ang pagpapatupad nitong dalawang napaka-importanting remedyo sa panahon pa nga po ng crisis. Dapat po ay nakatutulong ng malaki. Tama po. Opo, pag-iibayuhin po namin yung aming information and education na campaign po siguro para dito sa mga kwalipikado na makalahok sa ARCOA ay makasali sila at maka-avail ng mas mababang kuryente kung sila ay masusuplayan nga ng sa mas mababang halaga ng kuryente. Salamat po. Mr. Chair, pwede ko na po bang balikan yung aking kaibigan, Secretary Garin? We'll do a second round, Senator Marcoleta, and
follow-up question lang kay President Nograles. Para hindi ka na umutang, Mr. President, i-recommenda mo sa Secretary ng DOE na yung ating coal plant sa Semirara, wag na nating i-export. Dito natin gamitin at yung mga diesel-fired na mga power plant mo sa mga spag areas, unti-unti ipagamit mo yung Semirara coal. Mura kasi yun eh. Kesa dun sa diesel. Lalo na ngayon, kung talagang kung totoo talaga na walang diesel at mahal na mahal. Kasi po ngayon, Mr. President, Mr. Chair, kung bakit naman meron tayong sariling coal, bakit natin ina-export, ba't di natin gamitin? Ang palagi pong kinakatwiran ng DOE, ito si Yusek Puentebella, mahina daw yung calorific value. Hindi totoo yun. Merong isang gustong bumili. Nagbibigay siya ng kontrata, lahat ng ipoproduce ng Semirara, bibili niya. Kahit nasabihin pa yung low calorific value. Isipin nyo kung anong mangyayari noon. Kung halimbawa coal plants na lahat. Halimbawa sa Mindoro, dalawang electric cooperatives yan eh. Puro diesel. Isipin po ninyo ang universal charge, Mr. President. Si Chairman, ako, tayong lahat, si Senator Ligarda, Senator Risa, ala na bang katapusan kaming bayad ng universal charge? Hindi naman namin nagagamit yun eh. Ganun po ang nagiging sistema natin ngayon. Nang dahil sa napakamahal ng gasolina, ay talagang wala na pong katapusan, lalo na po yung spageras. Unless, isa po, yung nga sinasabi ko, wag na po nating export yung coal na nanggagaling sa Semirara. Pagkatapos po, pagibayuhin natin na magkaroon na ng transmission. Yung pong matagal ng pangarap na manggagaling po sa Batangas papunta ng Mindoro, hindi po baligtad. Ang ginawa po yata ngayon binaligtad eh. Tama po, hindi. Kamahiya, tama ka muna. So, balik na po ako. Munang sagutin. Balik na po ako kay Secretary Garin. Huwag ka nagtatago, ma'am. Magkaibigan tayo, di ba? Secretary Garin, ito po, presentation po ninyo. Sa ngayon, meron tayong 46 days sa diesel. Ito po yung di po natin nasagot mabuti kanina. Sa gasolina, meron pa po tayong 53 days. Ibig sabihin po ito, inventaryo po pre-crisis. Dahil sabi po ng Pangulo noon, 50 to 60. Tama naman po eh. Kung ito po ay original na inventaryo, kanina ko po tinatanong, after 2 weeks po, bakit naging 121 pesos ang average ng diesel? Meron pa po tayong 46 days. Mr. Chair, yung inventory is not pre-war lang. Kasi may mga deliveries after the Yun commencement. ang sinasabi po nila. Apa. Yun po yung We sinasabi monitor nila. it also, Mr. Chair. Ngunit, sabi ko nga po sa inyo, kung kinukuha po nila ay yung supply sa sinasabi kong mga tangke na nasa Singapore, kwentado ko na po. Kung gusto po nila, CIF na lang para iwasan na natin yung sinasabing insurance. Mura lang po yung insurance, hindi po ganun kalaki yun eh. CIF, ang ibig po sabihin, yung pong vessel ng Petronas o kaya vessel ng Rotterdam, sila na po ang pupunta, kakargahan ng mga tangke sa Pilipinas. Kwentado ko na po yung presyo, hindi po ganun kamahal. 28, ano ba ito? 29 point, sabihin na natin 30 pesos per liter po. Rotterdam Refinery, Singapore. Yes, sir. Idagdag na po natin ang napakarami pong local added costs. Ayun, VAT, 2% CME, BIR, marking, excise tax, 12% input VAT, SGS survey, broker's fee, storage, importation, 15 pesos and 51 cents po ito.
So pag pinagsama po ito, 45 pesos and 35 cents lang per liter. Ngayon po, yung SRP nila, kung tawagin po nila ito, passion price, 50 pesos, may kita pa po siyang halos 5 piso per liter. So ang tinatanong ko po, paano nangyari kung saan po ba nila kinuha? Paano nangyari na imbes na manatili na sa, let's say, 55 pesos, paano po naging 121 pesos? Mr. Chair, ang calculations namin has been the same since based on the industry practices, considering it's deregulated, walang kontrol ng gobyerno. So what we have been practicing with the oil companies on estimating their increases is based on replacement cost, Mr. Chair. Mr. Chair, ako po, naintindihan natin yung deregulated po yung oil industry. Pero kung ganito naman po kalaki, na 2 weeks pa lang, from 55 to 121 pesos, baka naman po kailangan nating usisain. Baka yung sinasabi po yung practices, baka kailangan naman po siguro nating revisuhin o i-revisit natin yung practices na yun. Wala naman po sigurong masama. Paano po ninyo nakuwenta yung 121 pesos? O sasabihin nila, Madam Secretary, based on our practices, naniwala na po tayo sa ganung salita lang. Paano po yung mga datos na pinakikita ko sa inyo ngayon? Apo, Mr. Chair, will review the submissions, but actually halos every day na namin chine-check yan yung mga submissions nila, chine-check namin, and according to the current accounting practice, nakaka-follow, but we will review and submit kung ano yung mga findings. Siguro po, namin, Mr. Chair. pinakamaganda, Mr. Chair, tawagin natin po yung mga major players, maski na po yung mga small players. Saan po ninyo kinukuha ang ating imported, ini-import na langis? Yes, Mr. Chair. Actually, meron kaming reports niyan on where, saan galing ang mga supplies nila. Different countries, mostly here in Southeast Asia. It's China, South Korea, Singapore, Taiwan, Malaysia, Japan, Brunei, Hong Kong, Thailand, India, Vietnam. Pero iba diyan hindi na nagde-deliver, pero most of them are still delivering, Mr. Chair. Kaya po ako medyo nagtataka, Mr. Chair, bakit po tayo nakikipag-usap sa South Korea saka sa China? Nandun po yung mga tangke sa Singapore. Mas malapit po tayo ron eh. Bakit hindi po yun ang tingnan natin? Kahit na po ngayon, makikita po natin magkano yung FOB price sa Rotterdam tank sa Singapore. Ito po, FOB, $570 per metric ton. Kinuwenta ko na po eh. Kung kukunin nyo po sa Petronas, kanino ko pa po sinasabi sa inyo, CIF, 640 per metric ton. So, paano po lalayo itong mga figures na ito? Bakit po hindi sila kumuha sa Singapore? Bakit tayo kumukuha sa South Korea? Bakit po tayo pumupunta hanggang pati po yung Latin America po, gusto pa nating puntahan at ang Amerika? Siguro po, Madam Secretary, total nakakausap niyo naman si President Trump. Sabi mo, ikaw naman na nagpasimula nito. Pwede ba yung oil mo na nanggagaling sa Alaska, bigyan mo naman kami? Secretary. Yes, Mr. Ikaw naman kamo nagpasimula nito. Wala namang kaming kinalamanan dito eh. O titingnan mo ngayon, nagkakahirap-hirap tayo ng kung paano natin sasagutin lahat itong mga pinagtatatanong natin ngayon. Yes, Mr. Chair, we will inform the oil companies, and kasi ito nga, because of the Chicken po natin, ma'am, kasi yes, Mr. Chair. itatanong lang natin, bakit hindi po kayo kumukuha diyan sa mga tangki sa Singapore? Ito pala yung presyo per metric ton. Saan po ba kayo kumukuha? Baka naman po ang sinasabi sa inyo,
Yes, Mr. Chair. I-recheck namin based on kunin namin ano, but this is just our values are pegged on the international market, and it's based on the accounting practices they have. Ang how we come up with our computations has always been kung ano po ang nasa market sa international, but we will recheck po and compare to the data that you have, Mr. Chair, para we can check with the oil companies also why they are not getting from Singapore, or not all of them, no, kasi sa kanila may Singapore din pero may iba-iba ring countries, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. I will not belabor this. Ang gusto ko lang pong sabihin, sana po, kapag sinabi sa inyo po yung current industry practices, reviewin po natin. Kasi meron naman po tayong kaparaanan para i-review natin yung mga datos nila. Halimbawa po, yung shipping cost, FOB ito, 1,500 or about per metric ton ito. Sa Makatwid, lilitaw po rito mga $15 per metric ton. Kung CIF naman po, wala na yon. Ito, lilitaw na lamang po yung $640 per metric ton. Yung MAPS, ito po yung mean of Platts Singapore, ito $1.71 lang. For the record, Mr. Chair, ibibigay ko po sa kanila itong mga datos na ito para makatulong po pa kung paano po i-analyze natin ito eh. Huwag po tayong nakadepende na lamang sa sasabihin nila. Samantalang pwede naman po tayong magtanong. Ito po, kinuha ko lang po doon sa mga kaibigan nating industry players sa Singapore. Maliwanag naman po na, at pinacheck ko rin po, nagkakatugma naman po. Kaya hindi ko maintindihan paano po nangyari after 2 weeks, 121 pesos ang isinikad ng presyo mula sa 55. Hindi ko po masyadong maintindihan kung paano po nanahimik tayong lahat, hindi man lang natin kinu-question, hindi man lang natin i-review. Pwede po nating pag-usapan, industry players, bakit po naging 120, bakit hindi naging 56 na lang, or 57, or 58? Bakit po lumundag sa napakalaki? 120% po ang sinikad po ng presyo. Hindi man lang tayo nag-initiate po ng pagtatanong. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. And with that, Secretary Green, nasa isang talagang kakaibang sitwasyon tayo ngayon. Ang DOE ba walang kapangyarihan tignan yung presyo na binibili ng mga oil companies dahil napakadaling umabuso eh. Napakadaling samantalahin yung sitwasyon. Bibili ka ngayon na mura, wala pang 2 araw, mahal na yung presyo, pwede mo ibenta ng mahal na presyo. At yan rin yung tanong ng marami sa ating mga jeepney drivers, PUV drivers, kahit na kami ni Senator Marcoleta, kasi nga nakikita sa ibang bansa mas mura, pero ang benta dito almost double, no, Senator Marcoleta? So under the law, under the powers of DOE, wala ba kayong kapangyarihan na tignan yung presyo ng mga oil companies sa pagbili nila ng kanilang mga oil stocks para masigurado natin na hindi naman sobra-sobra, hindi naman nang aabuso na itong mga oil companies. And when I say oil companies, lahat, from refineries to traders to retail dealers. Yes, Mr. Chair. Basically, wala pong powers yung DOE because it is a fully liberalized industry. And the only way we could have found a way
to prevent the profiteering and hoarding was use another law, Mr. Chair. And in fact, under the Price Act, wala po yung gasoline tsaka diesel. So it's a industry that has been we left it to competition. The best course for now is go through PCC, Mr. Chair. But ano na yan, it won't prevent it eh. We're hoping that the powers would prevent any abuse rather than after na, no? Pero as of now po, we can monitor and investigate, evaluate, but the powers of the UE are limited in that case, Mr. Chair. Hindi ko maalis yung question ni Senator Marcoleta, yung price difference ang laki. No? Tayo naghihirap dito, naghahanap tayo ng solusyon, nag-aaway-away tayo dito, pero yung mga oil companies uupo lang ng 2 or 3 days, kita na kaagad eh. No? And bulag tayo, gobyerno, bulag tayo. No? I was looking at itong oil deregulation law, and meron isang section dito, I'll flash it on the screen, slide 96. Section 14 of RA 8479. Ang sabi dito, in times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may, during the emergency, under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Nag-research kami, merong Executive Order 839, series 2009, issued by President GMA at that time kasi may calamity. And it put a price ceiling on oil. No? But this is of course in times of national emergency. Ang punto namin dito, no, pag umabot tayo sa isang national emergency, hindi rin tayo pwedeng naghahanap ng oil, naghahanap ng supply, pero yung mga oil companies, unabated, silang bahala mag-set ng presyo. At hindi natin alam kung yung presyo nila ay labis-labis, or sakto lang, or reasonable, but based on the computation ni Senator Marcoleta, mukhang sobra-sobra eh. No? Can we use this in case talagang malala na yung sitwasyon and make sure that the oil companies are not taking advantage of the situation? Yes, Mr. Chair. Pwede bang gamitin yan? Mr. And Chair, in terms of pricing, not only supply, but in terms of pricing, can we put a price ceiling para hindi naman sobra-sobra yung kanilang pagsisingil o pass on sa consumer? Pwede ba yan? Yes, Mr. Chair. But we need to declare a national emergency, a state of national emergency. Yes, Mr. Chair. All right. Thank you. Senator Marcoleta. Mr. Chair, I beg to disagree that the government is helpless under the regime of the regulation. Kasi in the regulation po kasi is dictated the market forces. Wala naman pong problema doon eh. Ang sinasabi ko, Singapore offers this is the market-driven price now. Nakalagay po rito either FOB or CIF nandito. So anong pinagbabasihan nila? Yun ang tinatanong ko, bakit after 2 weeks sumikad ng 120%? Which is not only arbitrary, parang very highly unusual na mangyayari yun. So tinatanong natin, helpless ba ang gobyerno na kung ano yung sinabi ng let's say, oil company? Yun na yun? Wala ba tayong man lang na initiative that tama ba? Is it dictated purely by market? Baka hindi. Pag nireview natin ang market, hindi. So papayag sila, teka muna, deregulated tayo. The regulation is based on the dictates of free market. So hindi mo sinunod. So sinasabi lang natin, ito yung merkado eh. Sumunod ka sa merkado. We're not trying to control you. Hindi ka namin nire-regulate. But you have to follow the market trend. Meron tayong PCC, Philippine Competition Commission. Pwede naman siyang pumasok po dito eh, para makita niya, ang competition kasi is also market-driven. So wala po akong nakikita na inconsistent dito in order to protect the interest of the country. I don't think DOE is helpless. Hindi po pwede yung 55 pesos after barely 2 weeks, naging 121 pesos. Wala man lang tayong ma-check. Meron na, nag-check nga po ako eh. Sarili ko na lang po para makita po natin talaga because I really cannot believe na lumundag siya ng napakalaking ganun. Unless
na kumukuha sila sa Strait of Hormuz talaga. Wala kayong, hindi naman po pwede yun. Mr. Chair, Yes, Secretary Garin. as per international market on the maps, between before and up to today, gasoline increased by $79.42, Mr. Chair. Diesel increased by $168.13. And those are combined with all our calculations. Kaya doon po yung base, how much was the increase, and then the increase is being estimated as to the pump price. So anong madadagdag sa linggo na yun, doon po yung basis nito. It's not like the Bureau does not look at it. Check naman nila. But and how we compute that is based on what is traditionally being done, which is the replacement cost. That's an accounting practice. Kasi pag umakyat yung presyo, if you allow them lang half the price, then they won't have enough kasi to replace that. So yun po yung logic niyan, para to put it simply. Pero our monitoring follows naman. May mga benchmarks naman kami. Hindi naman yung pinapabayaan lang and then we let them. Because once we see an irregularity, pinapa-report din namin. The administrative or the criminal or the civil part, wala kaming powers doon, no? Pero we can monitor and we talk to them naman, and then they correct it if there's something wrong, or we accept it if they can justify. Pero hindi po, ayoko nang sabihin na hindi po, wala pong ginagawa yung DOE dyan. We constantly monitor, halos every day, every hour na ngayon, para ma-monitor yung maps po. Kasi doon nakapeg ang presyo natin. But if there are prices that are lower in the international market, then we can explore the sources and also reconsider the replacement cost or the pegging of the price on the maps, Mr. Chair. Yung po kasi sinasabi niyong maps. Ano pong reference na pinag-uusapan natin? Kanina po yung USEC nagsalita, Dubai plots. Hindi po natin pinag-uusapan ng Dubai maps eh. Irrelevant po yun sa usapin. Ang pinag-uusapan, ang sinasabi ko po sa inyo, yung price po sa Singapore na nandito ngayon. Bakit po pinipilit natin? Why are we monitoring the maps? Kung kani-kanino, kung Dubai or kung saan. Ang sinasabi ko po, ito na po yung dictated price sa Singapore sa tangke po ng dalawang malalaking refinery sa buong mundo. Petronas and Rotterdam. Ano po yung minomonitor pa natin? Mr. Chair, the MAPS is the best assessment for price discovery. So, itong plots is affirmed na itinayo for the longest time. Ang trabaho niya ay mag-assess doon sa mga spot market, mga mercantile exchange. Doon niya nakikita ang presyohan average for the day. So, marami hong products kasi Dubai, isa din yan na naging popular na hub, and historically, siya na talaga ang hub for the Middle East. So, minomonitor ni Platts at nire-record niya for the day yung price, including yung finished products which starts from gasoline, diesel, kerosene. What our secretary mentioned na tumaas po ang gasoline in a matter of 3 weeks from $78 per barrel to $158 per barrel was the product itself, yung gasolina na po. And then the diesel increase ho in a matter of 3 weeks from $92 per barrel to $260 per barrel, or $168 per barrel increase in a matter of 15 days. In percentage ho, yung diesel price na yan, in a matter of 15 days, increase ho ng 182%. So that's the reason. It's like a price, a triple increase. Pwede mo bang i-disaggregate yung maps mo? Anong bansa yung sinasabi mo? Hindi ho ito. Hindi niya nakikita yung Singapore. Ito yung mga ito yung price na trades. sinasabi ko, pinipilit mo yung indicators ninyo. I-disaggregate mo para magkaintindihan tayo. Saang bansa yan?
halos lahat ho na nag-enroll doon sa Hindi nga ganun eh. Kung ang indicator mo yung maps na indicative halimbawa yung galaw sa buong mundo halimbawa, hindi yun ang pinag-uusapan natin eh. Kung ano talaga yung presyo ng mga refineries ngayon na nandun Mr. sa Chair, Singapore. we can produce the detail. Kukunin talaga namin yung per hour, per minute transaction. But the mean is the mean, the average for the day. Yun lang naman ang nilalabas in the end ng plots. Yeah, but it is not consistent with what is the price in Singapore now ng mga tangke ng mga refineries. Alin ang susundan mo? Yung indicative na trend ng maps o yung actual price that dictated by the tanks in Singapore? Mr. Chair, it's a platform where the buying and tradings are happening. Naka-record ho yung nagbabay, nagtitrade. And then, they end up getting the mean, the average for the whole Well, day. actually, I'm sorry, no, but actually that is the usual argument used by the oil companies. I'm sorry, sinasabi ko lang, kung ito yung pinepedel nila, ito naman ang bili na tayo ng bili, hindi tayo magkakaintindihan. I am sure ang sinasabi mo are supplied by the oil companies. Am I correct? We do have a subscription, Yeah, but Mr. Chair. Sa oil And companies, the oil nang galing companies yan. are also subscribing the Yan same. nga galing yan, di ba? The same. Yung binabasa mo, galing sa oil companies. Well, there are two known assessment firms. Meron ho tayong, ano yun, Yusef, yung isa? Yung ini-introduce sana natin? The Argos. Pero medyo mas sikat ho talaga yung maps, kaya yung plots. So we use the plots. But the other choice is to go to the platform of Argos. So pwede naman ho doon. Pero because it's highly commoditized, there's no such thing anymore na nagtatawagan na ho yung mga trader. Doon na lang ho sila nagtitingin doon sa platform for trading. Ginagamit nga natin, kung maps ang sasabihin mo, yung mean of plots, Singapore. Maps din ito eh. Hindi ko maintindihan ba't pinipilit nyo pa yung ibang maps. Singapore nga yung sinasabi ko eh. Ito yung reference natin eh. Right, Mr. Senator. Chair, we can get hold of the document so we can study the document. We'll recognize Senator Lauren, and thank you, Senator, for joining us again. I know